Anong mensahe ang kailangang malaman ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership, baka lang gusto nyo mag-join sa aking mga exclusive perk na hindi ko usual ginagawa, like live streaming kung saan pwede kayo magtanong or pag-post ng mga kung ano-ano. Double 2 pala to. Ay, double 6 din. Ang weird oh. Double 2, double 6. So, meron tayo ditong 2 of Pentacles, 2 of Swords, 6 of Cups, at ang huli, 6 of Pentacles. Case to case basis actually. Sabihin natin single yung nanonood kasi wala tayong tao dito. So wala tayong literal na description para makilala nyo kung kayo ba to or kakilala nyo. Kaya literal na general reading ito. So kung single nga, maaring ma-meet na nila yung kanilang somewhat soulmate. Kung di man ganon ay magkakaroon sila ng close friend or best friend. Magle-level up yung closeness, yung friendship sa closeness, or yun nga, sa pagiging best friend. Ngayon, kung in a relationship yung nanonood, sabihin nating dull yung kanilang relasyon in a way na parang boring. Don't worry, sa una lang yan. Kumbaga sa period na to magkakaroon ng change. Okay? Don't worry. Change for the better. So ano pa? Or balik tayo sa single. Sabihin natin wala siyang close friend, best friend. Baka may mamit siyang newfound friend. Nasabi ko ba kanina yun? Ngayon, sabihin natin yung single ba? Single ulit. Kasi case by case basis may iba na ayaw pang maghanap ng someone new. May iba na gusto na.
Kasi kung ayaw pa nila, di newfound friend yung makikita nila o makikilala o darating sa buhay nila. Or kung sabihin natin open na sila sa new relationship, kaya lang kasi sa period na to, dalawa yung pwedeng scenario. Kasi kasi to eh. So may duality. Pag ganun, either na-meet na nila yung soulmate nila or ano bang best term dun? Yung para bang naglalaro-laro in a way na di seryoso. Naghahanap ba? Naghahanap pa rin. Kumbaga, nagko-collect ba? Nagko-collect ng connection hanggang sa ma-meet niya yung best option, ganun. So again, dun sa single, either mamimit na niya yung soulmate niya or kung ready na, di ba? Kung nakikipag-date na or naghahanap na ng someone yun, alin man sa dalawa kasi nga may duality dito. Mamit niya na yung soulmate niya or di siya magsiseryoso, magko-collect ng mga tao or friend hanggang sa makita na niya yung best option. Anyways, rumble kasi ito eh. So dahil rumble, di ako maglalagay ng clue. Okay. Magpo-proceed na tayo sa pangalawang deck. Ibang senaryo, pero ayusin ko lang ito. Teka. 2 of Wands. May 2 tayo kanina, di ba? O, 2 ulit, oh. Pero, maulit yung 2. Magkarugtong to. Umulit yung 2 of Pentacles, eh. Ito naman 2 of Wands. Ito, 2 of Swords. Ito lang umulit, 2 of Earth. O, 2 of Pentacles, 2 of Pentacles. E di, magkarugtong sila. Karugtong yung kwento. Ay, 7 of Swords tayo. Tayo pa siya. Kasi ito, 8 of Swords, baliktad. Baliktad yung 2 of Wands. Ito tayo, 2 of Pentacles. Pero again, umuulit ang 2. Kasi maraming meaning ang to eh. Di ba nga duality? Pero maganda nandito to. Kaya lang sana ito nandito sa dulo. Yung baliktad na 8 of Swords. Magiging freedom na siya sa entrapment. Ayun, nakalagay pala doon, freedom. O awareness. Kasi ang dating dun sa single ulit, may tendency may ma-attract silang in a relationship. And whether alam nila o hindi, or
mabibiktima sila ng panloloko na kunwari single daw pero hindi pala. Pero in the end, dun pa rin kasi babagsak eh. Whether alam niya o hindi. Na yung na-attract niyang person ay in a relationship na. Kasi magkakaroon siya dito ng awareness. So, whether alam niya o hindi, malalaman niya rin sa bandang huli eh. Pero ang mali, kasi nalaman na niya eh. May awareness na siya dito. Na niloloko siya or alam niya sa sarili niya pumapasok siya sa gulo. Kasi alam niyang in a relationship tong tao, pero gusto niya pa rin. Kasi case by case scenario nga eh, o basis. Kasi papasok tong dalawang to. Kasi ibang case din, pag dalawang to ay pwede ring infidelity. So beware. Ibig sabihin lang, may iba sa inyo na single na baka mapasubo sa open relationship o third party situation. Or mabiktima ng someone na mapagpanggap. Sabi, single daw, di pala. Or, yung iba sa inyo, alam na nila talagang in a relationship yung tao, pero nilalandi pa rin. Or, gusto pa rin nila yung love interest kahit na kasal na o in a relationship na sa iba. So, again, case by case basis o scenario. Pero isa lang ang ending. Mapapasubo siya sa bandang uli. Mapapatrouble. Kasi dito nga to. Nasa dulo pa silang dalawa. Sana ito na lang nandito. Kasi may iba pa yan eh. Kung ito ang nandito, itong 8 of Swords na baliktad, kung nandito siya, aalis siya sa maling scenario, sitwasyon. Hindi, nauna pa to bago dito. So parang dating aware na siya eh. Alam naman niya yung pinapasok niyang gulo. Pero nagtuloy-tuloy pa rin siya dito. Hindi siya umalis. Sa madaling salita. Nagtuloy-tuloy pa rin siya sa ganong connection. Kahit alam niyang may mali. Anyways, nagdugtong lang, 'di ba? So punta naman tayo sa ibang deck. Ibang scenario ulit. So this time, di na ito magkarugtong. Pero hindi pa rin natin masasabi kung magdurugtong ulit sila o hindi na. Pero madalas hindi pag ito. Tingnan natin. Nako. Ano kaya to? Marami kasing meaning to eh. Positive, negative. Pero maganda naman tong dulong card. Sabi, boot. Maganda kung i-clarify ko to. Siyempre, nalilito rin ako. Kasi pwede rin siyang warning sign eh, ito. Kaya nga sabi ko sa inyo. Ang bawat card, may positive, may negative. Meaning, ayun, hindi mo masasabi nga kung ano doon yung meaning. Kasi, limited yung information. So, pwede siyang warning sign or beginning of something. Beginning or ending of something. Ito naman boot. Siyempre, paa yan. Naglalakad. So, pag ganon, kinalaman siya sa movement or traveling, progress. O pag-take action. Kaya maganda kung i-clarify natin to. Dahil mahaba pa naman yung oras ko. So, eto may tayo. Subject. Whether kayo to, o ito yung person nyo, or kakilala nyo. Basta lalaki to.
Pregnancy to. So, may someone na magiging pregnant. Pero kung pamilyado lang, ito, nagli-live-in, pamilyado. Or, kung di man tumama sa inyo, ay pwedeng tumama to sa someone na malapit sa inyo. Ngayon, kakilala nyo na lalaki, o ito yung person nyo. Siyempre, kung person nyo to, di kayo yung mabubuntis. Kung babae nanonood. Or ito yung kakilala nyo lalaki. Mababalitaan nyo na yung girlfriend niya o asawa niya ay mabubuntis. Kasi may bata tayo dito. In the beginning. Or ito movement, di ba? Move in. Pwede rin kasing pangalawang scenario, move in. Ibig sabihin, magli-live in na sila. May someone na magli-live in. Bahay nung lalaki to. So, yung babae or feminine energy, magli-live in na sila sa bahay nito. Nung masculine energy o lalaki. Basta bahay nung lalaki to. Yung babae o feminine energy makikitira sa kanya. Ganon. Sa bahay niya. So, yun yung pangalawang senaryo. Tingnan natin kung may maisip pa akong pang-apat. Pangalawa, pang-apat. Pangatlo. Di new house. Yung pangatlo, relocation. May ma-relocate. Whether kayo to or someone na malapit sa inyo, na lalaki nga. Ma-relocate siya for some reason. Siguro gusto niya na mag-solo, maging independent, or dahil sa work. Kailangan niyang mapalayo sa hometown para mapalapit sa workplace kasi para tipid sa pamasahe. Yan yung pangatlo. Pang-apat. New business to. New branch. So, case by case scenario, di ba? So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa inyo. Ano to? New ano ba sabi ko? Business. Mukha na tong location, business location. Doon tatayuan. Relocation, new house. Hindi na siya warning. Kasi magtutulad sila nito good card naman to. So, hindi na siya bad. More like good news to. Something new na good. O inheritance. Baka mapag-usapan ng inheritance o may i-inherit yung iba sa inyo mula sa lalaki na to, tatay nila o lolo, ewan ko sino to, or lalaki mismo na Sagittarius yung kakaroon ng inheritance. Anak siya inheritance. O sabi natin nilalakad na to, di may progress na yung inheritance. Wala na maisip. Anyways, lipat na tayo sa susunod. Ayusin ko lang sandali itong mga ginamit kong card para mabilis akong magayos mamaya. Kasi mamaya baka tamarin ako. Tamarin akong maglikit. Anyways, punta na tayo dito sa last deck. Ito na yung pinaka-advice sa period na to.
Kukuha lang ako ng 3 card. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Sabi dito, energy activation. Connect to the divine through meditation or prayer. Have fun. Express yourself in new ways. At ang huli, communicate, receive, and express the truth. So, may chance ng communication dito. Whether sa part nyo, or may makikipag-communicate sa iba sa inyo dito sa huli. Or may magko-confess, whether. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.